Hi and welcome to Pinay Amazon VE. Today we will be discussing lost and damaged warehouse inventory. Ito yung mga inventory na nasa mga fulfillment centers ni Amazon. So why is it important? Any lost and or damaged inventory contributes as an expense and affects the client's profit. It is also advisable to check once a week if not daily. Para ma-check natin yung mga loss or damage inventory, punta tayo sa Seller Central. And then, dun sa upper left, ito yung tatlong lines. Click natin yan. And then, hanapin natin yung tab ng reports. And then, fulfillment. Ito yung link ng inventory ledger report. So, i-attach ko sa description ng video na to. So, doon sa inventory, hanapin natin yung inventory ledger dito sa may gawing left side. Kung palagi natin siyang ino-open or palagi natin sine-check, makikita nyo siya sa recently viewed. Okay? And then, makikita mo rin yung short description kung ano ba yung nilalaman ng inventory ledger. Actually, lahat ng tabs na yan, may mga description. So, pakibasa nyo na lang. Okay? So, sa inventory ledger, click natin yung view online. And then, detailed view, sa event type, hanapin natin yung adjustments. And then, dito sa 5 na to, sa damage, inventory disposed of, found, lost, and others. So, ang importante lang dyan ay yung damage at yung lost. Yun yung kailangan natin para makita natin yung reports if ever meron. For the disposition, so, hayaan natin sa any. And then sa date range, kung updated ka naman, pwede mo nang i-click yung last day or yung yesterday. So, mamaya ipapakita ko kung ano-ano pa yung mga options para sa date range. Okay? And then for the reimbursement policy, yung page na yan or yung report na yan applies to eligible items that are lost or damaged by an Amazon Fulfillment Center or a facility operated on behalf of Amazon after nila ma-receive yung stocks. So, di ba kung FBA tayo, ipapadala natin yung mga stocks ni client sa fulfillment center. And then si Amazon, hindi lang naman yan ini-store sa isang fulfillment center. So, dinidistribute strategically sa iba't ibang locations para nga pag may nag-order, madaling marireceive nung buyer yung order. So, dahil nga siguro sa dami or sa unforeseen event, upon stocking, nasisira siya or nawawala or upon sa transportation, doon nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng lost or damage. And before we submit a claim na i-discuss mamaya, sabihin ko na rin, check natin yung inventory ledger for the date and adjustment code. So, kung ito ba ay lost or damaged. And check din natin yung reimbursement reports to see baka naman na-reimburse na, tas uulitin pa natin yung process. So, sayang naman yung oras pag inulit-ulit natin. Okay? So, pag napili na natin itong mga naka-highlight na yan, click lang natin yung generate report. Okay? So, dito kasi, updated kasi yung file ko upon screenshot. So, pag hindi siya updated, itong sa inventory misplaced, yan kasi inventory misplaced, wala tong caret sign na to. So, ibig sabihin, hindi pa siya na-reimburse or hindi pa siya nakita. Pwede kasing sa umpisa, declared as inventory misplaced, pero nahanap siya ni Amazon. So, pag kinlik mo to, magiging inventory found. So, hindi mo na siya kailangan i-file as an adjustment kasi nga nakita na or na-reimburse na. So, kumbaga, sa purpose nito, let's assume na hindi pa siya na-reimburse. So, ang kailangan mong data dyan is the reference ID. So, copy mo lang tong reference ID and then, punta ka dun sa reimbursement page. So, ito yung reimbursement page ni Amazon.
So, sa may gawing baba, scroll down lang, and then hanapin mo yung check warehouse damage reimbursement status. So, paste mo lang dito yung reference ID na yan. Paste mo yan dyan. So, kung madami kang kailangan i-recon kay Amazon, pwede kang mag-paste ng up to 25 transaction IDs. So, kung isa lang naman, okay lang din. So, pagka-paste mo dyan, and then, next. Okay, so ito yung sa damage. Ang kailangan mo ay reference ID, and dun sa loss in warehouse, ang kailangan mo ay FNSKU. Ito yung fulfillment network SKU. So, dito mo siya makikita. Dito. Fulfillment network SKU. So, itong SKU na to, ito yung ina-assign ni Amazon na identifier dun sa mga items natin na nandun sa kanilang fulfillment centers para madali nilang ma-locate. Okay? So, click niyo yung next para malaman natin kung eligible ba kayo or hindi. Kung eligible naman, ito yung makikita nyo. We need to further investigate reference ID, yung kiniin natin kanina, and then you have to click create a case. Okay? So, pag-create ng case, may ibibigay sa yung reference ID. So, ito yung reference ID. And then, makikita mo din tong report na to doon sa view your case and request log na part ng Seller Central. So, ayun, meron tayong 60 days eligibility claim window. So, after ma-report ni Amazon or after lumitaw dun sa inventory ledger report na may lost or damaged kang item, dapat within 60 days maapela mo na siya. Kasi after nung grace period na yon, hindi na siya i-honor or hindi na siya i-reimburse if ever qualified. Kasi nga lumagpas ka na sa grace period na binigay ni Amazon, which is 60 days. Okay? So, di ba dito sinabi, na-reimburse tayo. So, ito yung transaction ID for the reimbursement. Para ma-check mo yan, pupunta ka sa reimbursement page na nandun din sa reports na yon. So, sa may gawing baba, ito kasi yung inventory kanina, inventory tab. So, scroll down pa lang tayo, and then punta sa payments, and then hanapin natin yung reimbursements. So, yun siya. And then, mapupunta tayo sa page na to. So, sa reimbursement na to, view online ulit, and then key in the reimbursement ID. So, dito sa event date, I would suggest na piliin natin yung ito, yung last 365 days. Kasi baka mamaya, hindi naman pala yesterday or hindi siya, para hindi mo nahanapin kung kailan ba talaga siya na-reimburse, click na lang natin yung last 365 days. By default kasi, last day or yesterday yung nakalagay dyan. Okay? So, yan. Ayan na yun. And then, nagme-maintain ako ng report to monitor nga yung status ng mga reimbursement. So, sa Google Worksheet, para at least shared mo siya kay client at sa co-VAs mo na nagmamanage nun. So, ito lang, may heading ako na file date, kung kailan ko siya nireport kay Amazon. Reimburse date, kung kailan siya ni-reimburse ni Amazon. And for the reason. So, click mo lang kung lost warehouse or warehouse damage. And then, yung AC na nireport mo, ano yung product title na nireport mo, quantity, kung ilan yung nireport mo, and then the case ID. So, sa case ID, copy-paste ko lang siya para at least yung link pwedeng i-check agad ni client, hindi na siya magka-copy-paste pa. So, kumbaga, pag-click pa lang niya ng link na nilagay mo dito, makikita niya na siya or madedirect na siya dun sa page nung nireport mo. And then, for the status, ito yung status, tatlo lang yung nilagay ko. Approved, denied, tsaka return to inventory. So, kung approved, ibig sabihin, babayaran ka or binayaran ni Amazon, lagay mo yung reimbursement link dito. So, dapat clickable din yung link para madidirect na si client doon. And then, recovered value, kung magkano yung binayaran.
For the denied, may mga instances na denied ang request for reimbursement. Some of the reasons ay detail page remove na siya or hindi na siya nakikita sa catalog ni Amazon. So, hindi mo na siya pwedeng i-reimburse or may kaso sa account health. So, under appeal pa yung AC na yon or yung listing na yon. So, hindi siya i-reimburse ni Amazon. So, kailangan ilagay mo rin sa remarks kung ano ba yung reason kung bakit denied para at least may babalikan ka. Kagaya nga na sabi ko kanina, kung halimbawa under appeal pa siya sa account health, so once na na-appeal mo na siya, pwede mo na siyang i-reimburse para at least hindi mo nahahanapin ulit dun sa reports, sa fulfillment reports, kung ano-ano ba yung kailangan mo i-reimburse. So, dito, one look report. And then, sa return to inventory, may mga instances nga, gaya ng sabi ko kanina, na nawala and then after nila hanapin, dahil nga meron kang report na gusto mong magpa-reimburse, nakita nila. So, makikita doon, inventory found. If ever binayaran siya na nauna, so magkakaroon ng reverse reimbursement. Okay? So, ayun lang. Ganun lang siya para at least organize yung report natin. So, thank you and sana may natutunan kayo sa shinare namin na topic ngayong araw. So, see you again sa mga susunod pang videos. Bye!